Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa lah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pang-anim na hadith mula sa Al-Arba'in An-Nawawiyya ni Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الحديث رواه البخاري ومسلم. Ang anim mula sa hadith ng Al-Arba'in An-Nawawiyya na kung saan dito sinabi ni Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala na mula kay Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma, isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko, sabi niya, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi: Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin, katotohanan ang halal, yung mga bagay na ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, halal ay bayyinun, ay maliwanag. Katotohanan, sabi niya, ang halal ay maliwanag. Wa innal harama bayyin, at katotohanan ang haram, yung mga bagay na ipinagbabawal, ay maliwanag. Wa bainahuma umurun mushtabihat, at sa pagitan nilang dalawa, o sa pagitan ng halal at saka ng haram, ay umurun mushtabihat, mga bagay-bagay na mushtabihat. Ito yung mga bagay na hindi maliwanag ang kanyang katotohanan. Ito ba'y malapit sa halal o di kay malapit sa haram? So mushtabihat ang tawag ko dito. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas, walang nakaalam ng katiyakan nitong syubhat mula sa karamihan, mula sa mga tao. Mula dito sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang hinati ang mga tao sa tatlo. Ang una, o hinati niya mga bagay-bagay sa tatlo. Unang-una ay ang mga halal na maliwanag. Innal halala bayyin. May mga bagay-bagay na halal na napakaliwanag, katulad halimbawa ng pagpapahintulot sa tubig, sa pagkain, pagpapahintulot sa pagkain ng mga laman, ng baka, ng kamelyo, ng kambing, ng manok. Lahat ng mga ito ay bayyin, maliwanag. At ganoon din naman katulad ng 5 haligi ng Islam, 6 na haligi ng panampalataya, lahat ng mga bagay-bagay na ito ay napakaliwanag. Innal halala bayyin. So mayroong mga bagay-bagay na mga ipinintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na sadyang napakaliwanag sa ating lahat. Hindi na kinakailangan pa na maabot ng isang taong pinakamaantas na degree ng pag-aaral bago niya ito malaman. Al-halalu bayyin. Pangalawang uri ng mga bagay na binanggit ng Propeta Muhammad SAW sa kanyang hadith, wa innal harama bayyin. At katotohanan, sabi niya sa kabilang tako, ang mga bagay-bagay na mga ipinagbabawal ay mga maliwanag, ay pawang maliwanag. Katulad halimbawa sa pagbabawal sa zina, pagbabawal sa pag-inom ng alak, pagbabawal sa pagnanakaw, at marami pang iba. Mga bagay-bagay na ating mga nabanggit ay pawang napakaliwanag. Tulad ng pagbabawal sa pagkain ng baboy. Gaano ito kaliwanag na hindi na kinakailangan pang maabot ng isang taong pinakamataas na antas. Sa lahat, sa pinakamataas na antas ng kaalaman, bago niya mapagtanto ng mga bagay na ito ay haram. Nang dahil nga sa mga bagay na ito ay maliwanag na haram. Wa innal harama bayyin. At yan yung pangalawa. At ano naman yung pangatlong bagay? Wa bainahuma umurun mushtabihat. At sa pagitan nilang dalawa ay may mga bagay-bagay na mushtabihat.
Ibig sabihin ng mushtabihat, hindi maliwanag. Hindi maliwanag kung ito ba'y halal o ito ba'y haram. Subalit, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, itong mushtabihat na ito, karamihan sa mga tao ay hindi nila ito alam. Hindi nila ito tukoy. Nanatiling paikot-ikot sila sa mundo ng mushtabihat, sa mundo ng walang katiyakan. Nang dahil sa marami mga kadahilanan. Isa na dito ang kawalan ng kaalaman. Yung taong walang kaalaman o walang sapat na kaalaman, sadyang ang alam niya lamang ay yaong mga maliwanag na halal at ang mga maliwanag na haram. Pero yaong mga namagitan sa pagitan nilang dalawa ay hindi niya batid at hindi niya tukoy. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit niya sa Al-Quran Al-Karim, specifically sa suratu Ali Imran. Doon ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na pawang mga ulama lamang ang nakakabatid ng katotohanan at pawang mga ulama lamang ang nakakabigay ng kasagutan hinggil sa mga syubhat. Nang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Nang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Dito binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yaong mga totoong mga ulama, yaong mga maalam sa Islam, yaong mga mataas ang kanilang pinag-aralan. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Ang mga may kaalaman lamang ang silang nakakatukoy nitong mga bagay-bagay na mushtabihat. Kaya nilang tukuyin kung itong mushtabihat na ito, yung mga bagay-bagay na hindi maliwanag, siya ba ay mas malapit sa halal o siya ba ay mas malapit sa haram. Sumula dito ay lumilitaw ang kahigitan ng mga ulama rahimahumullahu ta'ala. Nang dahil sa mga ulama rahimahumullahu ta'ala ay maliwanag sa kanilang ang lahat. Katulad ng pagiging maliwanag ng halal sa kanilang harapan, ay maliwanag din ang haram sa kanilang harapan. At ganoon din naman sa mga bagay-bagay na suppose ay hindi maliwanag, ito ay nagiging maliwanag sa mata ng mga ulama rahimahumullahu ta'ala nang dahil sa baon nilang kaalaman. طيب, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Propeta Muhammad sallam, وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Dito tinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung papaanong makitungo sa mga mushtabihat, yung mga bagay-bagay na hindi maliwanag. Hindi maliwanag para sa katulad natin na kulang ang kaalaman. Walang sapat na kaalaman. Sinabi ng Propeta Muhammad sallam, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Sino man ang umiwas mula sa mga bagay-bagay na hindi maliwanag para sa kanya, katotohanan ay ligtas ang kanyang sadili at ligtas din ang kanyang pananampalataya. Magbigay tayo ng halimbawa. Kung minsan ikaw ay nasa palengke, halimbawa, nasa palengke, hindi mo tiyak kung ang manok na ito ay nakatay ba, halal ba, o di kaya ay haram. Hindi mo tiyak kung yung nagbebenta ay Kristiyano ba, o di kaya ay Majusi, Mushrik. Ikaw ay nagdadalawang isip. So sa mga katuwid, ikaw ngayon ay nasa gitna sa pagitan ng halal at saka ng haram. Hindi mo tiyak na ito ay halal, hindi mo din tiyak na ito ay haram. Ano ang solusyon? Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, hanggat sa hindi mo narating ang yaqin, yung katotohanan kung ito ba'y halal at saka haram, ano ang mas mainam? Ang mas mainam ay iwasan natin ito. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Iwasan niya yung mga bagay-bagay na hindi maliwanag sa kanya para ligtas ang kanyang sarili at ganoon din naman ay ligtas ang kanyang pananampalataya. Malayo siya sa haram. Anong mawawala sa kanya kung sakaling halimbawa,
iniwasan niya yung bagay na hindi maliwanag sa kanyang harapan. Mga bagay na hindi maliwanag sa kanyang mata. So iwasan niya ito upang sa gayon ay maging ligtas ang kanyang pananampalataya at maging ligtas ang kanyang puso at maging ligtas din ang kanyang pangangatawan mula sa anumang karamdaman, mula sa anumang mga sakit. So wala akong mawawala sa kanya. At mas mainam na tutungo sa isang bagay na mas maliwanag para sa kanya. Subalit sa mga ulama rahimahumullahu ta'ala, syempre ay marunong silang makitungo sa ganitong mga bagay-bagay. Matutukoy nila kung ito ba'y malapit sa halal o di kaya naman ay malapit sa haram. Mula sa hadith ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay marami tayong aral na kapupulutan. Hindi pa natin na ipaliwanag yung kabuuan ng hadith. Halos kalahati pa lang ng hadith ang ating naipaliwanag. Ang una, dito hinugot ng mga ulama rahimahumullahu ta'ala ang qaida o di ka isang panuntunan sa Islam na kung saan sinabi dito, idha ijtama'a al-halal wal-haram ghulliba janibul haram. Kung sakaling nagsama at naghalo ang halal at saka ng haram sa isang pagkakataon, ay kailangan mas titimbangin natin yung hatol na haram. Maliwanag? So bagamat hindi natin siya hinatulang haram, pero mas mainam na ito'y ating iwasan. Sa ngalan ng mas titimbangin natin yung kanyang pagiging haram kaysa sa kanyang pagiging halal. Naalala yung halimbawa na binigay natin kanina? Katulad na halimbawa, sa isang transaction, pakikitungo sa bangko halimbawa, isang transaction, ikaw ay bumili ng isang bagay, o di kaya ay ikaw ay nagbebenta ng isang bagay. Hindi mo tiyak na ito ay halal, ang ganitong klaseng transaction. Hindi mo tiyak na ito ay halal. Mas lalong hindi mo tiyak na ito ay haram. Anong iyong gagawin? Anong iyong gagawin sa ganitong situation? Okay? Hindi mo alam kung ito bang, ang hatol nga ba na ito ay haram o di kaya ay halal. Meron ba siyang riba o wala siyang riba? Kasi may mga transactions, kasalukuyan, na hindi natin matitiyak kung ito ba ay riba o di kaya hindi riba, katulad ng installment halimbawa, katulad nitong pasabay na kanilang tinatawag. Okay? So, meron ba itong riba o wala ba itong riba? Okay? At iba pang mga masala. Kung nasa sitwasyon ka halimbawa na hindi mo tukoy, ito ba'y halal o di kaya ito ba'y haram? Okay? Ano ang iyong gagawin? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. At mula dito sinabi ng mga ulama, إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِّبَ جَانِبُ الْحَرَامِ. Kung nagsama sa isang pagkakataon ang hatol na ang bagay na ito maaaring maging halal at maaaring maging haram, mas mainam na mas titimbangin natin, mas mainam na mas matimbang ang paghatol sa kanya na siya ay haram upang sa gayon maiwasan natin ang syubhat. Sa madaling salita, pakakaiwasan natin ito. Iwasan natin ito, huwag natin itong gagawin, huwag natin itong lapitan, huwag tayong kumain at huwag tayong uminom sa mga bagay-bagay na hindi maliwanag sa atin. So kung ikaw man lang ay nagdadalawang isip, ito ba'y halal o ito kay haram? Ano ang mas mainam na maging matimbang para sa iyo? Mas mainam na maging matimbang para sa iyo na hatulan mo siya na siya ay haram. Bagamat hindi mo tiyak na siya ay haram, so wala akong problema dito sa ngalan ng ittiqa syubhat. Pagpatuloy natin ang pagpapaliwanag, sinabi ng Propeta Muhammad SAW, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Sino man sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ginawa niya at pumunta halimbawa sa syubuhat at ginawa niya yung isang bagay na hindi maliwanag para sa kanya, syubuhat, waqa'a fil haram. Katotohanan siya ay nakagawa ng haram. Marami nating halimbawa binanggit kanina, pero pangkalahatan. Dumating ka sa isang punto na hindi mo alam ito ay halal o di kaya naman ito ay haram. Again, ano ang tamang gagawin natin? Since hindi mo tukoy kung ito ba'y halal o di kaya ito'y haram, mas mainam na ito'y iyong pakakaiwasan. Paano naman kung isang tao halimbawa
na dumating siya sa puntong hindi niya tukoy kung ang bagay na ito ay halal, ang bagay na ito ay haram, nag-aalinlangan, hindi siya sigurado. Pero anong kanyang ginawa? Instead na iwasan yung bagay na yaon, na hindi niya tiyak kung ito ba'y halal o di kay haram, ito'y kanyang ginawa. Kumain pa rin siya ng bagay na hindi natukoy na ito ba'y halal o haram. Uminom pa rin siya sa isang bagay na hindi niya tiyak kung ito ba'y halal o di kay haram. Nakipag-transaction pa rin siya sa isang bagay na hindi niya tiyak kung ito ba'y halal o ito ay haram. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad waqa'a fil haram. Katotohanan siya ay nakagawa ng haram. Yani, bima'na, anong kahulugan ng hadith? Yung taong gumawa lamang ng isang bagay na hindi niya tiyak kung ito ba'y halal at saka haram, ginawa niya pa rin, katotohanan ang hatol sa kanya, parang nakagawa na rin siya ng haram. Yun yung hatol sa kanya. Para siyang nakagawa na rin ng alin? Ng haram. Nang dahil sa hindi niya tukoy yung bagay na kanyang ginawa. Mula dito hinugot ng mga ulama rahimahumullah ta'ala ang isang qaida, may turing natin qaida fiqhiyya o qaida usuliyya na tinatawag nilang saddu dhara'i'. Ibig sabihin namin saddu dhara'i', ito yung mga bagay-bagay na pakakaiwasan ng isang tao para hindi tutungo sa isang haram. Saddu dhari'a ang tawag sa kanya. Saddu al-dhari'a. Iiwasan mong isang bagay bagamat apparently ito ay pinahintulot ng Allah. Apparently ito ay ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinahintulot sa Islam. Pero since ang bagay na ito ay tutungo sa isang haram, ang mas mainam na iwasan mo ang bagay na ito na sa palagay mo kapag ginawa mo, siya ay patungo pa rin sa isang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula dito pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mingling sa pagitan ng lalaki at saka ng babae. Bagamat siguro walang nangyaring haram sa pagitan ng mga kalalakihan at mga kababaihan, pero patungo pa rin siya sa haram. Pinagbabawal sa Islam yung khalwa, halimbawa, yung lalaki at saka ng babae ay magsama sa isang lugar ng walang ibang third party, walang ibang mga tao, sa isang enclosed na lugar, halimbawa. Siguro walang nangyari sa kanilang dalawa. Pero yung existence nila sa naturang lugar na walang ibang mga tao nakakakita, naka-enclosed na lugar, okay? Walang ibang tao nakakakita at walang ibang mga tao sa naturang lugar, ay patungo pa rin sa haram. Therefore, ito pinagbabawal sa Islam. So, anumang mga bagay-bagay, bagamat siguro ito pinintulot sa Islam, subalit kung ito'y gagawin ng isang tao, ay sa palagay natin, tutungo pa rin siya sa haram, ito ay pinagbabawal sa Islam. Ewan ko kung nabalitaan niyo dati na sa Saudi Arabia, ipinagbabawal dati ang pag-drive ng babae. Okay, yung pagmamaneho ng babae, bawal dati. Actually, inabutan ko pa nung ako nasa Saudi Arabia. Bawal pa that time yung pag-drive ng babae, lalo pat kapag mag-isa niya, lalo pat siguro. So, pinagbabawal ito dati sa Saudi Arabia, samantalang ngayon ay allowed na yung pag-drive ng mga kababaihan. Talagang hinatulan ng mga ulama na sa fatwa ng mga ulama na ito ay pinagbabawal, haram, sabi nila. Bakit? Sa ngalan ng saddu dhara'i'. Paano nangyaring ganun? Nang dahil sa nung inaral ng ating mga scholar, okay, sa naturang kapanahunan na masasabi nating mas muhafizun ang mga tao sa kanilang religion. Okay? Ay sa naturang kapanahunan na inaaral nila na kapag ka nag-drive mag-isa ang babae at nasiraan ng sasakyan, halimbawa, o di kapag nag-drive ng sasakyan ng isang dalaga, maaaring merong sasabay sa kanya ng mga kabataan, maaaring merong mangyari sa kanya. So, inaral nila yung mga possibilities na maaaring mangyari kung sakaling nagmaneho ang babae. Lalo pat iba yung tradition, yung kultura sa kanilang mga lugar, sa Khalij, okay, sa Arabian Gulf. Magkaiba ang kanilang kultura at tradition kaysa sa atin dito sa Pilipinas. So nang dahil sa pangangamba na kapag nag-drive ang babae halimbawa, ay maaaring mayroong mangyari sa kanya hindi mabuti, nang dahil dito pinagbabawal ito ng mga ulama rahimahumullahu ta'ala.
Pero once nawala, itong pangamba na ito ay maging maliwanag na ang lahat at maaari na itong isabuhay. Kaya sa panahon natin ngayon ay inalaw na ng ating mga ulama rahimahumullah ta'ala yung pagmaneho ng mga kababaihan sa maraming mga lugar sa Al-Khalij. Marami natin sabihin sa lahat, okay, na mga lugar sa Arabian Gulf. Nang dahil sa nawala na ang naturang syubha, nawala na ang naturang illa, nawala na ang naturang pangamba na maaaring hahantong kung sakaling nagmaneho ang babae. Kaya ipinintulot man nila ang pag-drive ng babae, naglagay pa rin sila ng ilang mga panuntunan, ng ilang mga alituntunin na dapat niyang sundin, okay, para sa ganun hindi hahantong ang kanyang pagmamaneho patungo sa mga ipinagbabawal sa Islam. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Ulitin natin, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang ginawa niya pa rin, ang mga syubuhat, mga bagay-bagay na hindi maliwanag para sa kanya, ay waqa'a fil haram, katotohanan siya ay nakagawa ng isang bagay na pinagbabawal. At nagbigay ng parabola ng halimbawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito sa ngala lamang na mapalapit sa ating isip, sa ating mapalapit sa ating pangunawa ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagbigay siya ng halimbawa. Sinabi niya, "Qarra'i yar'a hawla al-hima." Ito'y katulad, sabi niya, ng taong nagpapastol ng kanyang kambing, nagpapastol ng kanyang alagang hayop. Qarra'i yar'a hawla al-hima. Ito'y katulad lamang, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng taong nagpapastol na malapit sa hima, malapit sa sanctuary, malapit sa bakuran ng kanyang kapitbahay, malapit sa bakuran ng isang farm. Yan, imagine halimbawa, meron kang mga kambing, meron kang alagang baka. Okay? And then, merong nakalagay na no trespassing halimbawa sa isang bakuran. Nang dahil sa meron silang pananim sa kabila, meron silang tanim na saging, mga mangga, mga kalamansi halimbawa, ipinagbabawal sa iyong lumumpas at tumungo sa kanilang bakuran. Pero anong ginawa nitong taong ito? Qarra'i yar'a hawla al-hima. Hindi man siya pumasok, hindi man siya nag-trespass, hindi siya pumasok sa naturang bakuran. Pero siya ay nagpastol sa paligid lamang ng sanctuary. Siya ay nagpastol sa paligid lamang, sabihin na lang natin sa farm, sa paligid ng farm, bagamat hindi siya tuluyang pumasok. Qarra'i yar'a hawla al-hima, yushiku an yaqa'a fihi. So, nang siya ay nagpastol sa paligid lamang ng isang sanctuary, pinapangambahan natin na maaari pa rin siyang makapasok. Yushiku an yaqa'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Kaya, mas mainam pa rin na kung papaanong ayaw mong makapasok ang iyong mga pinapastol na mga hayop sa loob ng sanctuary, sa loob ng farm ng ibang mga tao halimbawa, huwag mo din subukan na mapalapit ang iyong mga inaalaga ang mga hayop sa kanilang bakuran nang dahil sa pinangapangambahan natin since binakod o di kaya since ikaw ay nagpastol sa paligid lang ng sanctuary, pinapangambahan natin na balang araw ay tuluyan ng makapasok ang inalagaan mong hayop. So ganun tayong umiwas mula sa syubuhat, mga kapatid sa Islam. Hindi mo alam ng bagay nito halal at saka ng haram halimbawa, hindi mo tiyak, mas mainam na huwag kang lumapit sa naturang bagay. Huwag mong gawin mas lalo na ang naturang bagay nang dahil sa iyong paglapit mo sa isang bagay na hindi maliwanag ay maaaring dumating sa punto na magagawa mo na ang isang bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qarra'i yar'a hawla al-hima, yushiku an yaqa'a fihi, ala wa inna likulli malikin hima. Katotohanan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay bawat hari ay meron siyang sanctuary, okay, na pinapangalagaan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Katotohanan ang sanctuaryo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong kanyang mga bagay na kanyang mga ipinagbabawal. At panghuling parte ng hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idha salahat salaha al jasadu kulluh. Katotohanan sa parte ng ating katawan ay merong isang parte ng katawan na kapag siya ay naging mabuti at matuwid, ang buong pangangatawan ay magiging matuwid. Wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. At merong parte ng ating katawan na kapag ito ay sira, ang buong pangangatawan ay sira.
ala wahiya al-qalb. Katotohanan ang parte ng katawan na ito na tinutukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang puso. Kaya kapag marumi yung puso ng isang tao, ay marumi din yung kanyang ginagawa. At kapag malinis naman ang puso ng isang tao, ay malinis din ang kanyang ginagawa. Yung mga magnanakaw, halimbawa, kung papaanong masama ang kanyang ginawang pagnanakaw, tinitiyak natin na masama din ang kanyang saloobin. Yung mga nagzizina, halimbawa, gumawa ng haram, umiinom ng alak, kumakain ng baboy, halimbawa, nakikitungo sa riba. Kung papaanong yung panlabas na kanilang ginagawa ay haram, ay tinitiyak natin na yung kanyang panloob ay marumi. Yung kanyang puso ay marumi. Nang dahil sa kung anong nasa loobin ng isang tao, ito yung magre-reflect sa kanyang gawain. Kung malinis yung puso ng isang tao, malinis yung lumalabas sa kanyang dila. Kung malinis yung puso ng isang tao, malinis ang kanyang mga gawain. Kung marumi naman ang puso ng isang tao, ay marumi ang lumalabas mula sa kanyang dila at higit sa lahat, ay marumi din ang kanyang mga gawain. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway meron tayong napulutang aral mula sa ating hadith ngayong araw hanggang sa susunod pa ang mga hadith natin insyaAllah ta'ala sa susunod linggo bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa Muhammad subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.